Magandang gawin po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, isa naman po ako lingin sa mga youth na magsasalita about how God is preparing me for the ministry. Okay? So, before we start po, let me start with a prayer. So, aming dakilang Ama, Panginoon, muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo na naman po ng pagkakataon ang youth na makapag-share, Panginoon, for alamin kung paano ba piniprepare ang aming mga buhay para sa ministry na inilalaan niyo sa amin, Panginoon. Bagamat di pa namin alam kung ano ba talaga yung ministry na ito, ay tinutulungan niyo po kami by the guidance of the church elders, Panginoon, upang kami po ay alamin natin kung paano ba nagsimula yung ministry na inilalaan sa amin. Kailangan po namin sa magdalangin, ay magkaroon po kami ng maayos na discussion sa pangalan ni Jesus. So, start ko lang po yung aking testimony. Testimony po kasi ito na kung paano ako piniprepare ng Panginoon. So, the story will be just kung paano ako nabuhay pagmula nung ako'y pinanganak. So, sino nga ba ako? Ako si Nico Masangkap, anak ni Minandro Masangkap at ni May Masangkap. Okay? Na isa akong bata, magmula ng bata ako, isa akong bata ng hiling magtatakbo. So, hindi ako mahilig maglakad. Gusto ko, pupunta ako kay doon lang, tatakbo ako. Okay? Kasi gusto ko mabilisan. Okay? Then, nag-aaral ako sa Orion Elementary School. Na ngayon is, ewan ko ano pangalan ngayon, pero doon ako nag-aaral. Then, ang natatandaan ko ng mga panahon na nag-aaral ako sa OES is, sinusundo ako lagi ni nanay ko. So, nung bata ako, ang gusto ko ay maging isang astronaut. Okay? Astronaut and scientist. Yan ang pangarap ko nung bata ako. Kumbaga, hindi ko iniisip kung ano ba yung mga gastos nun. Ang gusto ko is maging astronaut. So, nire-require ko si mama ko na magdala ng mga libro ng planeta mula sa Heroes para dalhin sa akin sa school or sa bahay para ma-review ko yon. So, naalala ko din noon na uwian, nag-aantay ako lagi sa hapon na paano ba ito sabihin? Nag-iintay ako sa hapon na sunduin ako ni mama dahil galing siya ng trabaho. And natatandaan ko rin na sa una, masaya kasi may mga kalaro ka, pero habang tumatagal, nakikita mo na nauubos yung mga tao. So, nag-iintay ako doon at natatandaan ko na nauubos yung mga tao hanggang sa iilan na lang kami or ako na lang yung mag-isa na nandoon sa Central. So, yun pa rin yung mga natatandaan ko kasi natutuwa ako doon eh. Nag-iintay ako tapos na-excited ako. Baka dala ni mama yung librong gusto kong pinapahiram ko sa kanya. So, yun lagi yung nasa puso ko hanggang grade 4, grade 5. Hanggang sa natuto akong sumali sa mga sports. Okay, nagtry ako ng maraming sports. Una kong nainlaban na sports is badminton. So sa badminton, nagpabili pa ako ng raketa kay daddy at sinabi naman niya sa akin nung una pa lang na hindi mag-aaral ka pa rin, anak, kahit maglalaro ka ng sports. Binilang pa rin niya ako ng badminton kahit na hindi naman kami ganun ng raketa, kahit hindi naman kami ganun karaming pera. Para lang masatisfy ko ano yung gusto kong gawin. So ayun, nagpunta kami sa tryout. Hindi naman ako nakapag-tryout kasi masyado akong maliit. Tsaka may mga player na. And then dumating yung grade 5, nakikipagtayaan lang ako. Sa mga grade 6. Then natuklasan nila na sobrang bilis ko pala tumakbo. Na malalaki sila, pero hindi nila ako mahabol, hindi nila ako mataya. So, doon nagsimula na maging isa akong runner. At sa pagiging isang runner ko nung ako ay elementary, marami din akong mga nakilala at nalaman na mga dapat gawin ng isang atleta. So, sa batang edad, alam ko na kailangan ng disiplina para magkaroon ng tagumpay sa mga bagay. Next is, ito rin yung panahon na nasali ako sa regional competition. Meaning,
nasali ako sa Claraa, yung event na ginaganap sa buong Region 3. So, nagtitraining kami, tapos nanalo ako ng bronze na hindi ko alam na nanalo pala ako. Dahil nung dulo na, gusto ko lang tumakbo, laro lang ako ng laro, hanggang sa mga kalaban ko, mga mas matatangkad sa akin, mga kahit na ni daddy, ano pa lang, elementary pa lang, yun yung mga gold, silver, tas bronze ako. So yun yung unang beses na nanalo ako sa sports. And then nung high school, ginugusto ko siyang i-pursue. Ay pinupurso ko siya na magtuloy bilang isang atleta. Pero may isa pa kasi akong pangarap. Di ba gusto ko nga po maging astronaut at maging scientist. So nung grade 6, kinukulit ko si mama ko na mag-apply ako sa Philippine Science High School. Kung natatandaan ni mama. Pero alam ko, nakikita ko na yun sa mga mukha ni mama na hindi ako ma-apply. Hindi ko lang alam kung bakit noon. Pero ngayon alam ko na. Kasi meron ako line of 7 Pero nandun siya, sinusuportahan niya ako. In-apply pa rin niya yun, natatandaan ko. Pero hindi talaga nakalimutan ko lang kung paano pinaliwanag ni mama. Pero yun yung unang beses na parang sobrang nalungkot kasi hindi ko mapapasukan ko ano yung pinapangarap ko na Philippine Science High School. Sa yun yung Philippine Science High School. Na may line of 7 lang naman ako sa math. Yun yung problema. Dahil nag-i-sports, meron akong problema sa math. Then ayun fast forward sa aking high school year. So nag-proceed ako sa pagiging isang atleta, not knowing na yung pagiging atleta ko na to is, ito yung mag-fun ng aking high school year. Kasi, alam kong binayaran na nung high school. So, nakabawas ako sa intindihin ng pamilya. At magmula yung second year hanggang fourth year. So, wala akong binabayad, pero meron din akong allowance galing sa school. So, hindi na nahirapan si daddy dahil ang binabayaran na lang niya is, nahirapan pa rin siyempre kasi si Mia pa rin is nandun pa rin nag-aaral. Pero nakabawas at natutuwa ako dahil actually hindi yun ang motibo ko para sumali sa sports. Ang motibo ko is gusto ko lang maglaro, gusto ko lang tumakbo, gusto ko lang makakuha ng medalya. Gusto ko lang makilala ako ng mga nasa lugar, sa school. So, yun yung aking intensyon. Pero hindi pala yun ang dahilan kung bakit ako inalaw ng Lord para makasali doon sa sports na yan. Iyon ay para mairaos yung aking high school nang wala akong binabayaran tuition kahit na ako ay nasa isang pampribadong paaralan. So, nangarap ako noon na maging isang champion ng pagiging athlete. So, nag-training ako. Hindi lang basta-basta training. So, training ito na gumigising ako ng maaga, kasama ko si daddy. At bago ako mag-training, is nirequire niya ako na magbasa ako ng Bible muna, bago ako mag-training. So, noong mga una, papigit-pigit pa akong ganyan, bago, basa na po ako din, kahit minsan hindi naman. Minsan nagkakaganon. Pero natatandaan ko, ang tinatapos sa akin ni daddy noon tuwing umaga is Proverbs. So, iyon daw ay paggagalingan ng wisdom balang araw, yung Proverbs. Dahil marami doon wisdom na nakalagay, pero dahil nga medyo nakalimutan ko na yung iba, is hindi pa makapag-speak ngayon ng mga sample. So, next is, dumating din yung point na dahil sa pagtitraining, isa ako sa pinakamabilis sa region. Dahil nakita ko yung record, kaya kong mag-gold sa Claraa. Pero nung time ng finals is nakita ko ang sobrang lalaki ng kalaban. So inunahan ako ng kaba, inunahan ako ng utak ko na hindi ko kakayanin kasi malalaki yung kalaban. So nakalimutan ko na naman kung ano yung dahilan kung bakit ako tumatakbo. Na kung paano sinabi sa akin ni Daddy. So tumatakbo ka para sa Lord. Ibigay mo yung best para sa Lord. So nakalimutan ko. Tumingin na naman ako sa sarili kong kakayanan. Kung kaya, nung panahon ng finals na yun, instead na nakakuha ako ng medal, naging bokya ako. Ibig sabihin, kahit isa ako sa pinakamabilis na oras, is hindi ako man lang nakatapos ng race. Iyon yung nangyari sa akin.
And noong time na yun, hindi ko alam kung bakit ganon. So, dumating yung point na nag-college na ako. So, mamaya na yung mga realizations. Hindi ko pa rin alam yun hanggang mag-college ako na yun yung dahilan. So, dumating ngayon na nag-college ako. Magka-college ako. Kasi maraming event sa buhay ko. Ang gusto ng puso ko is dati astronaut, maging scientist, nawala nung ako'y mag-high school na. So, ang gusto ko na ngayon, sa puso ko, pero hindi pa siya fully, yun talagang gusto ko, is maging teacher. So, para malaman ko kung ano ba yung ginagawa ng teacher, pumunta ako kay mama. Nagtanong ako sa kanya ngayon na, ano ba yung ginagawa ng teacher? Ano ba yung ganito? Marami akong tanong. Then, parang feeling ko nakaramdam si mama, ang sabi niya sa akin, anak, walang pera sa pagtuturo. Tandang-tanda ko pa yung sinabi sa akin ng mama niya. Walang pera sa pagtuturo. Tapos ayun, hindi ko na sinabi sa kanya na gusto kong maging isang teacher. Then, fast forward na naman, kinausap ako ni daddy, dahil nga malapit na nga yung pasukan, malapit na yung parang mamimili ka na kung ano yung course na pipiliin mo. So, kinausap ako ni daddy, doon sa taas nung CR namin. Sa taas ng CR namin, doon nagpipray si daddy pagka meron siyang mga pinagpipray sa Panginoon. Nandun siya, pag nawawala siya, minsan talagang nandun siya sa taas, nagpipray lang siya. So, pinapunta niya ako doon at kinausap niya ako. Ano ba yung, sabi sa akin ni daddy, ano ba yung gusto mong maging course? Ano ba yung gusto mong maging course? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, gusto ko po sana din maging teacher. Maging teacher. Maging PE teacher, to be specific. Kasi ako ay isang athlete. Then, bigla nagkwento si daddy. Hindi niya ako sinabihan na huwag kang maging teacher, pero nagkwento siya. So, ang kinwento niya, dati daw, ang Lolo Sixto, tama po, Lolo Sixto is isang marino na nag-awol sa barko para natira sa Palawan. Yun yung dati lolo namin. Then next is si Lolo Nanding ko, na siya naman ay nangangarap maging marino. Pero siya ay kapos sa kakayanan para makapag-aral bilang isang marino. So, ipinasa niya yung pangarap na yun sa daddy ko, kay daddy. Ngayon naman si daddy is nakapag-aral siya ng isang pagiging marino, pero alam niya naman ang kwento, nagkakilala sila ni mami at hindi siya nakasakay ng barko. So, fast forward, naging anak kami nila Medel at ni Mia. Di na yun, alam ko na kung saan papunta ang usap. So, sinunod ko sinabi pala muna ni daddy na baka ikaw na yung magtutuloy ng pangarap namin. Yung sinabi ni daddy. Natatandaan ko pa talaga yun. Then, dahil ako naman is hindi naman talaga ako fully 100% na kaya kong ipaglaban na gusto kong isang pagiging teacher. In-embrace ko yun. Sige, gusto ko na rin to. Na actually, hindi sa isip ko na para kay daddy to, para ganito. Ginusto ko yun kasi wala naman talaga akong 100% na alam kung ano yung gusto ko. Meron lang akong want or napupusuan, pero hindi yun yung 100% ko. So, ginusto ko yun. At binigay ko naman yung best ko, 100%, doon sa mga exams and physical fitness tests and interviews na ginanap. And minahal ko na actually kung ano yung mapapasukan ko sana. And sa MAAP yun. Minahal ko siya. Then, dumating yung panahon na namimili na. And hindi ako napili. Out of 100 plus is hindi ako napili para dun sa scholarship na yan. And hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi pinagtiwalaan ko yung alam kong tama. Kasi alam kong tamang magtiwala sa magulang. And then hindi rin naman alam ni daddy kung bakit. Siyempre, dahil binibigay niya lang naman sa akin kung ano yung sa tingin niyang the best para sa akin. So ayun, hindi na namin alam kung saan ako pupunta. And sa kabutihan ng Panginoon, inalaw niya na ang isang pamilya ni daddy is mapunta doon at magtrabaho doon sa BPSU. Magmula dati pa. Kaya nagkaroon ako ngayon ng pagkakataon para makapag-enroll sa BPSU kahit
tapos na ang enrollment. So pinag-exam ako at sa kabutihan naman ng Diyos is mataas naman yung nakuha kong rating. So pinabayaan nila ako mag-enroll at namili ako ngayon ng course. At tinawagan ko si Daddy, ang course ko doon napiliin is Civil Engineering. Okay? And ayun, Civil Engineering. Not knowing, mahirap pala ang math sa Civil Engineering. And alam nyo naman na hindi ako nakapasok sa Philippine Science High School kasi hindi ako mataas sa math. So hindi ako magaling sa math. And then, ayun na. Lumipas na ang panahon, nakatagpo ako subject, trigonometry. Hindi, ang hirap-hirap po nito. Gusto ko nang lumipat. And then, ang sabi lang sa akin ni Daddy, isa lang sinabi niya sa akin, hanggat hindi mo natututunan, huwag mong titigilan. Yun, ang sabi niya sa akin. Ala siyang sinabi sa akin kung paano niya ako tuturuan or what. Kasi sa isip ko, alam ko din naman na hindi nila pa maituturo sa akin. Gusto ko lang ipakita sa kanila na pwede ako lumipat. Pero nadali ako ng isang word na yun. Ang word na yun is yun nga, hanggat di mo naiintindihan, huwag mong titigilan. Hindi, nag-aaral ako. Hanggat di ko naiintindihan, hindi ko tinigilan. Okay? So, nag-gets ko siya. At naituro ko rin yun sa iba kong mga kaklase nung mga first year pa lang. Then, fast forward, nagkaroon pa ako ng bagsak, kaaral ako. Tapos, ayan na. Bigla nag-pandemic. So, gumaduate kami bigla na hindi dinadaanan yung isa sa pinakadulong subject. So, inaalaw ako ng Lord na matapos ko agad itong civil engineering. Then, bigla nag-pandemic, hindi natin alam kung ano yung gagawin. Gumraduate ako. Hindi ko na alam ngayon kung ano yung gagawin ko sa future. Bakit? Kasi, hindi mo alam kung kailan matatapos yung pandemic. Nung panahon na yun. So, napatanong din ako, makakapag-board pa ba ako? Makakapagtrabaho pa ba ako? Mabubuhay pa ba kami? Kasi ang news sa pandemic noon is nakakamatay. So ako, natatakot ako, nandiyan ako sa likod, nag-review. Then next, tumagal yung pandemic and supposedly dapat kumikita na ako. Nagtatrabaho na ako. Then doon ko nakilala yung real estate. Then sa real estate, napaisip uli ako, ba't ako magaganito? Mahihain ako. Ba't ako magaganito? Hindi ko nga kaya kumausap ng ng tao. So, sa pressure, pinurso ko pa rin siya. Sa pagpurso ko sa kanya at nakabenta ako, nakaipon ako, not knowing biglang mag-subside na si pandemic. And alam naman na lahat na wala masyadong pera noon, lalo kami, dahil umaasa na kami sa project, walang project. So nagkaroon ako ngayon ng pondo para magkaroon ng pang-review. Gamit yung inalaw ng Lord sa akin na part-time, na pagbibenta ng lupa. Tapos, yun na nga si board exam. May konting pera, sakto-sakto yun, kaya budget na budget yun. And minsan, dumarating yung point na kukulangin talaga ako. Kasi every week ako umuwi. Ibig sabihin ko lang, ang review ko lang halos sa isang linggo is Tuesday, Wednesday, and Friday lang. Kasi Thursday is nagka-prepare ako noon para sa online natin tawag dito, na worship. Then pagka naman Saturday, syempre uuwi kami dito, magpa-practice, linggo, mag-worship, mag-church dito sa Truth and Life. Then Monday, hindi ka pa ulit makakapag-review kasi mahirap mag-focus. Ewan ko, Monday kasi kahit sa trabaho, nahihirapan ako kahit Monday. Then, ayun, may binigay yung Panginoon na ilang tao na magugulat ka, bigla silang mag-aabot sa'yo sa church. Pag-abot nila sa'yo. Ako naman sa akin, kailangan ko ito Salamat. Thank you po. Siyempre, lang kaya kong sabihin, wala na akong masabing iba. Dahil natutuwa ako yung puso ko dahil kulang dapat ako pero sumakto, may panggasolina na ako. Makapunta na ako dun sa Tapos, yun yung parang nahirapan ako na 3 araw sa isang linggo, nag-review.
wala akong narinig na nagre-review na gano'n yung na gano'n yung kanyang routine. Ang routine nila is mag-review ka na mag-review hanggang magsawa ka mag-review. Ibig sabihin, buong week mag-review ka. Wala silang ibang ginagawa kundi mag-review. Ako yung puso ko, lumalaban yung puso ko nun kasi umuwi ako eh. Minsan, ayoko umuwi, gusto ko mag-review lang. Pero si Daddy is, lagi yung sinasabi, hindi ikaw ang nag-decide kung ano yung mangyayari sa future. So, huwag mo kakalimutan ko ano yung ano mo dito, ano yung ministry mo dito, ano yung na-commit mo sa Panginoon. So ako, nagkaroon ako ng pagkakataon na bigla ako nagkasakit. Nasa isip ko na naman, may sakit ako, pwede yata ako hindi umuwi. Ubo ako na ubo. Ay hindi, umuwi ka, sabi ni Daddy gano'n. Pag uwi ko, ubo ako na ubo habang nagda-drive. Ako na lang mag-isa dito, nagda-drive kasi si Ja is may babantay naman siya sa mama niya. Yun yung kinukwento niya noong nakaraan. Magkasabay yun, yung mga panahon na yun. Habang pauwi ako, ubo ako na ubo. Bakit ba kailangan ko umuwi? Ganyan. Hanggang sa naimasmasan ako bigla. Sabi ng Lord. Parang may bumubulong sa akin. Siyempre, mag-worship ka pa sa akin. Medyo malumanay pa na gano'n. Habang nahimasmasan ako gano'n, nawawala yung ubo ko. Gumaling ako, papunta pa lang ako dito. Gumaling ako. Kaya nung pagbalik ko dito, biglang sabi sa akin naman, wala ka naman ubo ah. Hindi ko naman may paliwanag, nabigla lang akong nawalan ng ubo nung ako'y nagdadrive. Yun. Dumating na si board exam. And si board exam is, alam ko na hindi ko siya nasagutan. Kumbaga, alam ko kasi kung ilan yung tama ko sa mali ko. Kung susumahin ko, hindi ako nakapasa. Kung sa pagsuma ko, kung ilan yung nasagutan ko, hindi ako nakapasa. Yun yung alam ko. Kaya, nung pag-uwi ko dito sa bahay, nag-text ako nung kay Daddy. Sabi sa akin, hindi ko po, wala magkakasabi ko na. Kasi nagkaroon kami ng alitan ni Mama nun eh. Nagkaroon kami ng parang diskusyon ng panahon na yun. Tapos, salamat sa diskusyon na yun dahil naami yung yung damdamin ko para mag-open kay Daddy na sabihin sa kanya. Hindi po yata ako papasa sa board exam. Kasi ganito. Tapos, in-state ko sa dulo na wala po kayo ibang parang pag-asa kundi yung awa o grace na lang ng Panginoon sa akin para pumasa ako sa board exam. Then, natatandaan ko nun, umuwi yata si Daddy nun, nasa somewhere siya nun, umuwi siya. Tapos, actually, umiiyak ako nun. Nandun ako sa loob. Hindi ko na alam yung sabihin nila Daddy kapag-uwi. Then, ayun, natutulog ako. Bigla may kumakalabit sa akin. Kumagaya sa akin, Kuya! Tapos, biglang pag-agising ko, Ganun. Ano yan, Mia? Pasado ka sa board exam, Kuya. Tapos, tuwa ako nun. Yung ginising niya sila Mama para sila alipungatan at ayun, hindi rin makapaniwala noong una. Pero laging nasa isip is, ba't hindi ka maniniwala? Hindi naman ikaw talaga ang may plano ng buhay mo, kundi ang Lord. And then yun. And yun. Paano ako piniprepare ng Panginoon ng mga panahon na yun? Paano ako piniprepare? Kasi up to until now, hindi ko pa alam kung ano yung ministry na talagang 100% yun yung aking gagampanan. So, nung bata ako, minolde niya yung character ko. So, he gave me a guide, my family. He gave me challenges. He let me experience things na mag-go well, even hindi yun kontrolado ko. Ibig sabihin ko, may mga bagay na nagtagumpay kahit na hindi naman ako yung talagang may control. Then, from my childhood, he let me experience na walang power. Para may masabi ako or para may pagmalaki ako na sa mga tao na nagrereklamo or sa mga bata na nagrereklamo na kami nga walang power 6 na buwan. Ikaw ilang pala naiinitan, nagrereklamo ka na. Parang gano'n yung sa isip, pero hindi gano'n yung way natin magsalita. And hindi ko rin naranasan noon hindi ko naisip man lang noon na hindi pala normal yun. Na mawalan ka ng
6 na buwan ng kuryente. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil meron akong pamilya na kaya nilang pasayahin yung household kahit wala akong kuryente. Kumbaga, sa iba, hindi normal yun. Sa akin, na walang kuryente noong 6 na buwan, sa akin, okay lang. Yun talaga. Kumbaga, normal siya para sa akin. And hindi ko siya kinakahiyang sabihin kahit sa mga estudyante ko. Then, he made me experience also na maraming problema, challenges. And nabanggit na nga rin ni Jack na nagkaroon kami ng problema. And yung problema na yun is, problema ko talaga yun. And ipapasalamat ako sa Panginoon at nandun si Jack at ang family na i-guide ako para mabalik yung aking perspective sa tamang path. And also, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na etong buhay ko na to na binibigay niya sa akin is pinakilala din naman niya sa akin kung sino yung makakasama ko sa pagpapakasal. Okay? Si Miss Janine. Okay? Then, yun din naman is nagpapasalamat ako sa Lord na nung dati is akala namin wala na. Pero ang Lord yung nagde-decide ng lahat na ibalik pa rin yun dati. And hindi man po may invite, i-announce ko na hindi naman po may invite lahat dahil medyo alam naman po natin na pagkapapasal is medyo kailangan ng budget. Pero pag nagkaroon po ng pagkakataon na i-bless po ng Lord ang kaming couple is ang desire naman ng puso po namin is ma-invite po ang whole church. Okay po. Pinagpipray po namin sa Lord yun. Then, lastly, ang gusto ko lang po sabihin na yes, it is true that life is full of decisions. But in my past decisions, alam ko po na hindi lagi ang decision natin ang nasusunod. Ang nasusunod po is yung plano ng Panginoon sa ating buhay. And dapat lang po alamin natin na kung ano ba yung nasa harap natin is alamin natin kung ano yung purpose nun. And wag natin siya basta-basta talikuran. Harapin po natin siya and paniwalaan po natin kung ano man po yung binibigay na guide or binibigay na anong tawag doon? Pagka nanghihingi po ng sa pastor, payo, ng counsel, sundin po natin yun. Kasi matindi, ako po, hindi ko lang din po may disclose ngayon, pero matindi po ang dinanas po talaga namin problema. Okay po. So, gusto ko lang pong i-praise yung sinabi po. For He knows that He have a plan for us. A plan that is meant to prosper us and not to harm us. And a plan that will give us a hope, and not just only hope, and also a future. So, yun po yung Panginoon natin. So, ang Panginoon po natin, hindi niya tayo pababayaan. So, the problems we are facing now is, wala lang yan. Ano lang yan? A way para i-molde tayo, i-molde yung karakter natin as a person para ma-direct niya tayo sa ministry. So, ako po, nanghingi rin po ako ng prayer sa inyo para malaman ko din naman po kung ano po yung ministry na binibigay sa akin ng Panginoon. For now, meron po ako sa puso na nakikita. Sabihin ko na rin po, nakikita ko po na sa puso ko na gagawin po tayong giver ng Panginoon. Ngayon, wala pa po, pero naniniwala pa rin po ako na ganun po ang ibibigay sa akin ng Panginoon na ministry. And papasalamat po ako sa Panginoon na inalaw niya ako makapagsalita ngayon kahit na hindi ako nakapag-prepare ng PowerPoint. Kasi po, actually po, busy po kami sa school. And hindi ko naman yun maging gawang reason para hindi ako magsalita sa harap. So, nag-prepare ako gusto ko mag-prepare po ano yung gusto kong sabihin dito sa harap. Pero walang may paisip sa akin ng Lord. So, gusto lang siguro niya isikwento ko kung ano yung nangyari. Gusto niyang balikan ko kung ano yung mga nangyari nung una hanggang ngayon. Kasi,
Kita niyo naman po, isang gusgusing bata na nagtatatakbo lang noon. Ngayon, biniyayaan ng Panginoon na maging isang civil engineer at maging isang cluster head sa academic sector. And also, biniyayaan din ng Panginoon ng isang maayos na pamilya at maayos na partner at maayos na mga kasamaan sa church. At papasalamat po ako sa Panginoon dahil lahat po ng ito is yung pa rin naman po yung mga mukha na nakikita ko. So, kayo po ang family ko, at family ko si Daddy, family ko si Lamia. Pero gusto ko po na ang church is mag-focus po tayo sa kung ano po yung binibigay sa harap natin ng Panginoon. Huwag natin lagi ipilit kung ano yung decision natin. Ipilit natin kung ano yung nag-go well doon sa naka-align sa will ng Panginoon. So, hindi natin alam kung ano yung will ng Panginoon. Pero mararamdaman natin kung ano yung parang smooth lang siyang nagpo-progress. And, ayun po, gusto ko pong i-end ito sa prayer. Pwede po ba tayong tumayo para pray? At gusto ko rin pong i-request na maghawak po sana tayo ng kamay bilang sign na tayo isang pamilya. Okay? So, amin dakila, Panginoon. Muli po kami po ay lumalapit sa inyo bilang pamilya, bilang church. Na naramdaman po namin, alam po namin, Panginoon, na malapit na po, Panginoon, end times, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-grasp kung ano man po, Panginoon, na gusto niyo sabihin sa amin. Ituro sa amin bilang church. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng wisdom paano namin iko-correct ang bawat isa or mamahalin ang bawat isa at mag-extend ng turo sa nasa labas ng church na ito, Panginoon. Papasalamat po, Panginoon, sa mga tao, sa mga elders na handa, tumulong, handa magturo sa mga bata at sa mga umuusbong pa lamang, Panginoon, ng mga mag-asawa, Panginoon. At papasalamat din po, Panginoon, sa pamilyang ibinigay niyo po sa akin upang madala ako sa sitwasyon na ito, Panginoon. Sitwasyon na hindi ko pinagmamalaki dahil ako isang engineer at ako isang guro. Sitwasyon na pinagmamalaki ko dahil binigyan niyo ako ng isang trabaho na naman na kung saan mamomolde ko ang aking karakter bilang isang teacher. Gamitin niyo po kaming lahat, Panginoon, at i-unite niyo po kami bilang isang pamilya. At lahat po kami, Panginoon, ay nagpapasalamat at gusto magsabi, Panginoon, na Amen. Amen.